Ilang araw lamang nga po mula nang i-anunsyo na may tinatamong injury ngayon si Jamal Murray ay ibinulgar na rin naman nga po ng kanilang team na tuluyan na nga itong out ngayong buwan ng Nobyembre. Yan naman ang ating unang storya na aalamin na susundan ko na rin ang balitang MVP Stephen Curry is back ngayong season at ang naging laro ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets at ang kumalat na balitang nagkagulo nga po sa locker room ng Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Bagamat man maganda ang ipinapakitang performance ng Denver Nuggets ngayong regular season, hindi pa rin naman nga talaga nila naiiwasan na magka-problema sa kanilang mga malalaro katulad na lamang ng pagtatamo ng injury ng kanilang superstar na si Jamal Murray sa likurang bahagi ng kanyang kanang hita. At ang masakit pa nga po dito, kinumpirma na rin naman nga po ngayong araw ng sikat na insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN na out at hindi na nga daw po makakapaglaro pa si Murray sa lahat ng mga laban ng Denver Nuggets ngayong buwan ng Nobyembre. Yes, mga idol, mukhang sa December na lamang nga ito makakabalik sa kanilang lineup. Ayon pa nga po sa ibinalulita mismo ng kupunan ng Denver Nuggets, sobrang nag-iingat nga sila sa kalagayan nito since ayaw nga po nilang bumalik ulit ang kanyang injury sa kakailanganin nga po nito na magpahinga at mag-recover ng 3 to 4 weeks upang tuluyan siyang makapaglarong muli sa kanilang team. Pero sa kabila nga po ng inaasahang pagkawala ni Murray, malaki pa rin naman ang tiwala ng Denver Nuggets na kakayanin nga nilang manalo sa kanilang mga susunod na laban dahil sa kanilang napakalalim na lineup. Habang dumiretso naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang MVP Stephen Curry is back ngayong season. Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin noong nakarang araw, isa nga po sa mga dahilan bakit umaangat ngayon ang Golden State Warriors sa Western Conference ay ng napakagandang ipinapakitang performance ngayong season ni Stephen Curry na nag-average nga ito ng 30.9 points, 4.8 rebounds, 4.2 assists per game. At ang matindi pa nga po dito, siya lang naman ang nag-iisang player ng Warriors na nag-average ng 20 plus points per game. Kaya literal, buhat na buhat nito ang Golden State Warriors sa kanilang mga laro. At dahil dyan, umangat na nga po siya ngayon sa pangatlong pwesto sa MVP rankings ngayong taon, sunod kina Luka Doncic at Nikola Jokic, at inaasahan nga po na mas tataas pa ito sa mga susunod nilang mga laro ngayong season. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa naging laro ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets. Bago pa man nga po mga idol magsimula ang kanilang laro, inanunsyo na nga po ng Lakers na hindi maglalaro sa kanila sina Anthony Davis, Jalen Hood-Schifino, Jared Vanderbilt at si Gabe Vincent. Kaya dahil dyan, maaga nga po silang natambakan ng Rockets since maliban nga sa napakalamya nilang opensa at sa pag-struggle na sa shooting, napakalamya rin naman nga po ng kanilang depensa sa ilalim ng basket na pinupunteriya nina Jalen Green at Alperen Sengun. Kaya kahit man nga po sinubukan ng Lakers na makahabol sa patuloy na pag-score ni LeBron James sa depensa ni Dillon Brooks, hirap pa rin naman nilang maibaba ang double digits na kalamangan ng Rockets hanggang sa pagtatapos. Kaya sa pagkatalo nga po muli ng Lakers sa Rockets, hindi rin naman nga naiwasan pa ng kanilang mga players na magkatensyon sa loob ng kanilang locker room, lalo pat lahat rin naman sila gustong manalo. Marami na rin naman nga po sa mga Lakers fans ang galit na sa kanila, lalo pat hindi nga nasusunod ngayon ang plano ni Coach Darvin Ham. Yes mga idol, binigyan nga daw sana ng Lakers sina Austin Reeves at D'Angelo Russell ng bagong kontrata ng nagdaang off-season para makalaban at makapalagang kanilang team kahit wala si LeBron. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin naman nga ito nangyayari ang kanilang mga nagdaang laro at plano. Bago tayo magtapos mga idol, heto na naman. Sa pangalawang sunod na beses nga po, natalo na naman ang Los Angeles Clippers super team sa mga kamay ng Brooklyn Nets. Marami nga po ang nagtatanong bakit nga ba hirap manalo ngayon ang Clippers, lalo pat puro talentadong player nga ang hawak nila ngayon. Well, ang tanging sagot nga po dito ni Coach Ty Lue,
chemistry. Kailangan nga daw po nilang makabuo ng solidong chemistry ngayon. Nga pala mga idol, kumana rin naman nga po sa Brooklyn Nets at literal humabol at nakabawi ngayong season ang dating player ng Lakers na si Lonnie Walker IV na sa ngayon siya ang nangungunang scorer ng Brooklyn Nets. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon at syempre latest video dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid na lagi nakaantabay at laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol.